Good morning to everyone. Happy Eid and also happy April Fool's Day. And finally, of course, happy holiday po sa inyong lahat. Doon sa mga walang pasok, take this opportunity to study, mag-warm up para po sa ating papalapit na BCLTE or Basic Competency on Local Treasury Exam. Kung kayo naman na hindi mag-take ng BCLTE, useful din to para alam nyo kung paano i-calculate ang community tax. No? Pag kumukuha kayo ng CTC sa City Hall or sa munisipyo. So, simulan na po natin ang pag-aaral. Sino ba ang dapat magbayad ng CTC or ng community tax? Unang-una po sa lahat po ng nakatira, inhabitant, no? Lahat ng nakatira sa Pilipinas. Sino pa? At least 18 years old. So, kung ikaw ay 17 years old or younger, hindi nyo po kailangang magbayad ng PTC. Paano kung senior citizen? Ay, kailangan pa rin pong magbayad, no? Kung tayo ay mayroong pinagkakakitaan. Kung meron tayong negosyo o meron tayong trabaho. Pag walang trabaho, syempre, ibang ano po yan, ha? Ibang payment po ang kailangan nyo dyan. Hmm? Kung kayo po ay mayroong real property na mayroong aggregate assessed value ng 1,000 ay pwede po kayong magbayad niyan. At kung kayo po ay nire-require ng batas na mag-file ng income tax return, kailangan nyo pong magbayad ng community tax. Okay? So, base sa mga binanggit natin, sino daw po ang required na magbayad ng community tax? Is it A, only individuals who own businesses? Yun lang bang mga may negosyo? Letter B, all residents of the Philippines. Lahat ng nakatira sa Pilipinas. Letter C, every inhabitant of the Philippines aged 18 and above with income. So lahat daw ng nakatira sa Pilipinas na 18 years old and above na mayroong kita. Letter D, only government employees or mga nagtatrabaho lang sa pamahalaan. Or letter E, none of the above or wala sa nabanggit. O, sige, sa mga nanonood sa atin ngayon, merong 8 na nanonood sa atin ngayon. Sana mag-participate din po kayo. Ano ang inyong sagot? Sino ang dapat magbayad ng community tax? Is it letter A, letter B, letter C, letter D, or letter E? Okay? O, meron nang nanonood na 9. O, i-share nyo na ng i-share to para maraming mag-benefit. Okay? O, so ang sagot natin dyan ay letter C. Every inhabitant of the Philippines aged 18 and above with income. Yan. Kasi po, yan ang binanggit sa kung sino man ang liable sa pagbabayad ng community tax. Lahat ng nakatira sa Pilipinas, 18 years old and above, na may kinikita. Whether yan ay dahil sa negosyo or meron siyang trabaho. O ngayon, alin naman sa mga sumusunod? Which of the following does not determine an individual's obligation to pay the community tax? So tagalugin natin to para mas maintindihan natin. Alin daw dito ang hindi nagsasabi or nagde-determine ng isang obligasyon ng isang tao para magbayad ng community tax? Ibig sabihin, alin yung hindi dyan determiner? Okay? Letter A, age. Meron bang batayan sa age para masabi na ikaw ay dapat nagbabayad ng city or ng community tax? Meron bang age requirement? Letter B, nationality. Dapat ba Filipino citizen lang ang nagbabayad nito? O dapat ba puro lang mga banyaga ang nagbabayad nito? Kung ang sagot mo ay no, letter B ang sagot mo. Okay, letter C. Ang determiner ba nito ay income? Ibig sabihin ay kung ikaw ay depende sa range ng iyong income. Letter D, property ownership, and letter E, employment status. Okay? So, letter A, definitely, ang age ay isang indicator. No? Sabi nga, at least 18 years old. Tapos letter B, nationality. Diba? Ito ba kinakailangan Pilipino lang ang nagbabayad? Tingnan nga natin yung ating liable individuals.
may nakalagay ba dito na dapat ikaw ay Filipino citizen? Wala. Ang sabi niya, every inhabitant of the Philippines. Ibig sabihin, nakatira ka sa Pilipinas. Pero it does not say you are a citizen of the Philippines. So, ang sagot natin dyan ay letter P. Hindi siya nagde-determine ng obligasyon whether ikaw ay magbabayad. Hindi ka required na maging Filipino citizen. Walang nationality na binanggit sa mga requirement. Okay? Now, puntahan naman natin yung community tax ng mga individual. So, individual persons lang to kasi tatlong category yan eh. Community tax for individuals, community tax for married people, and community tax for juridical persons. Titingnan natin kung ano-ano yon. Dito sa community tax for individuals, meron siyang tinatawag na base rate. So, ito yung minimum na dapat mong bayaran, 5 pesos. Okay? Tapos, meron siyang tinatawag na additional rate. Ano yung additional rate? Ibig sabihin ng additional, kadagdagang babayaran. So, aside from the 5 pesos, may babayaran ka din na piso or 1 peso sa bawat 1,000 pesos na income mo. So, kung ang income mo from the previous year ay 1,000 pesos lamang, let's say, so ang babayaran mo 5 pesos plus 1 peso. So, 6 pesos lang ang babayaran mo. Okay? So, i-add yung dalawa yan kasi base rate plus additional rate. So, may example tayo dito. Paano kung ang kinita niya ay 10,000 pesos? Diyan sa 10,000 pesos na yan, kailangan magbayad muna siya ng base rate na 5 pesos at idadagdag natin yung additional rate. Ano yung additional rate? 1 peso for every 1,000 peso income. So, meron na automatic yan na 5 pesos. So, ngayon, ang gagawin nyo, i-bring out nyo yung calculator nyo. At itong 10,000 pesos, kailangan nating i-divide sa 1,000. Bakit? Sabi niya kasi, yung 10,000, i-divide mo sa 1,000. So, i-bring out nyo na ngayon yan. 10,000 divided by 1,000. Although alam na natin yung sagot dyan. Anong sagot? Ang sagot dito ay 10. Mayroong 10 1,000 sa 10,000. Okay? So, ang sagot natin dyan ay 10 pesos. Bakit 10 pesos lang? Kasi sabi niya piso for every 1,000 eh. So, 1 peso times 10 is 10 pesos. So, ngayon, i-add nyo na lang yan. 5 pesos plus 10 pesos is 15 pesos. So, magkano babayaran niya? It's only 15 pesos. Kung ang kinita niya ay 10,000 pesos. Tandaan, hindi pwedeng lumampas ng 5,000 pesos ang babayaran na total community tax ng mga individual. Okay, example number 2 tayo O, ang base rate natin ulit ay 5 pesos at ang additional rate ay 1 peso for every 1,000 peso income. Paano naman kung yung magbabayad ay kumita ng 100,000 pesos? So same formula, 5 pesos na base rate plus yung additional rate natin na 1 peso for every 1,000 pesos. So matik yan, meron na tayong 5 pesos at yung ating 100,000 i-divide natin sa 1,000. Ilan bang 1,000 meron sa 100,000? The answer is 100. Okay? So itong 5 pesos, dadagdagan natin ng 100 pesos. So magkano babayaran niya? It is 105 pesos. Okay? So kung tumatama kayo sa inyong mga sagot, paki-like nyo ang ating live. Kung natututunan ninyo at sa tingin nyo gumagaan ang pakiramdam nyo sa calculation, paki-heart nyo po yung live natin. Pusuan nyo po yan. Okay? Isa pa tayong example, ha? Paano kung ang kinita niya naman ay 5 million pesos? So we're going to follow the same formula which is base rate of 5 pesos plus the additional rate na 1 peso for every 1,000 peso income. Okay? So ngayon, yung 5 pesos, matik na yan. And then itong 5 million, i-divide natin sa 1,000. O, ano naman ang sagot dyan? What is 1 million divided by 1,000? Gumamit tayo ng calculator. 1 million, so 6 na zero yan, divided by 1,000. Anong sagot sa inyo? Pag 1 million,
it is only 1,000. 5 million yung pinag-uusapan natin. 5 million. Paano kapag 5 million divided by 1,000? Ayan, nag-comment na pala sina Cheryl Gahete, Michelle Binyan Estabilio. Meron na silang sagot kanina. Paano yung tanong natin ngayon? Ano ba yung 5 million divided by 1,000? Salamat po sa heart at saka sa likes. O, game. Anong sagot nyo dyan? 5 million divided by 1,000. Hintayin ko po yung sagot nyo. Huwag na kayo mahiya. I-exam naman kayo. May calculator naman. Ah? O, 5 million divided by 1,000. Pwede po kasi kayong gumamit ng calculator sa testing center. Okay? So, sanayin nyo na po yan ngayon. So, 5 million divided by 1,000 is 5,000. So, ibig sabihin, ang base rate mo ay 5 pesos at ang additional rate mo ay 5,000 pesos. Pero, tandaan natin, ang sabi, hindi dapat lumampas ng 5,000 pesos ang babayaran ng individual community tax. So, hindi na natin i-add yung 5 pesos. Instead na 5 pesos plus 5,000 which is 5,005, magiging 5,000 lang po ang kanyang babayaran. Dahil nga, community tax must not exceed 5,000 pesos. Sana po maliwanag yan, no? Oh, ano ang base amount ng community tax? Is it 5 pesos, 10 pesos, 100 pesos, 250, or 500? I-type niyo po ang inyong sagot sa ating comment section. Is it letter A, letter B, C, D, or E? Ayan, may iba na palang nag-comment kanina. Hindi ko lang nakikita sa aking preview. Sige, hintayin natin ng inyong mga sagot. Anong sagot nyo dito? Letter A, 5 pesos. Letter B, 10 pesos. Letter C, 100 pesos. Letter D, 250. Or is it letter E, 500 pesos? Okay? Sige, hintayin ko yung mga sagot ha. Dito kasi sa AMV, ganyan na ginagawa natin. Hinihintay nating makasagot yung mga participants. Kasama na dun yung alam kasi natin na nahihiya. Kaya matagal sumagot. Okay lang yan. Masasanay din kayo. Okay? Ayan, may mga sumagot na. Very good. Ah, very good. So, nakikita ko dito, may answers na from our audience. That's good to know. Si Tabidad Felicito, sumagot na siya. Letter A daw. Sabi ni John, buburahin po to. Sabi niya, matutulog pa lang kasi ako, panoorin ko sana mamaya during the shift. Hindi buburahin to, dito lang to. Hi Mirv! Si Mirv sumagot. Letter A, si Cheryl sumagot. Si Felicito, si Mir sumagot din pala. Oh, sorry na, late yung aking late yung aking pagkita sa inyong mga comments. O sige, so siguro mga 10 seconds na lang ang hihintayin natin na. So good job everyone, magandang warm up yan para hindi kayo nasa-shock. Kasi usually ganyan ang problema eh. Ano? So doon sa mga kasama sa ating BCLTE review course, tandaan na next week na po ang start ng ating review. And pampagana, pakita ko lang sa inyo ang ating wall of BCLTE passers dito sa AMV Learning and Development Center, and I hope ma-inspire kayo. Ang ating mga passers ranging from 30, I think 30 to 50 plus years old, no? At isa sa mga passers natin, si Edward Vance Arriba, ay kasama sa top 3 ng BCLTE last year. Ang score niya lang naman ay tumataginting na 92.79%. Siyempre, dinaan yan sa sipag at talino, no? Tayo ay naggabay lang at nagbigay ng mga paalala. So, for those of you who would like to pass the BCLTE with flying colors, join po kayo sa ating review course. Naka-promo yan ngayon, ha? Instead of 8,000 pesos for the 2-month review, malaki po ang ating discount. It is 75%. Mag-PM kayo ngayon para makakuha kayo ng malaking diskwento. 2,000 pesos lang po yan. Ha? Meron na lang tayong 3 slots na natitira. Okay, so syempre hindi pa tayo tapos. Aba, nakakabitin naman kung hanggang doon lang yung review natin. Ha? Itutuloy natin yan. Ang tamang sagot po ay letter A, 5 pesos.
Congratulations no sa mga sumagot kasi nasasanay na kayong magbigay ng inyong learned knowledge. Diba? Okay, so magtutuloy tayo ngayon ng ating discussion. Paano naman yung calculation kapag ang pinag-uusapan natin ay mga married na couple? Okay? Pag married couple ba, isa lang ang magbabayad? At saka paano yung calculation ng kanilang income? So sisilipin din natin yan. Ha? Magandang nakikita natin to para pag nagbayad tayo ng CTC, meron tayong guidance. Hindi kulang at hindi, lalong-lalo na hindi sobra yung singil sa atin. Okay? So puntahan natin. Ang CTC or ang community tax para sa mga married couple. Okay? Ang base rate niya, 5 pesos para sa husband at 5 pesos para sa wife. So pareho silang may base rate na 5 pesos. Okay? Pagdating naman sa additional rate, 1 peso for every 1,000 pesos based on their total property owned by them or kung wala silang property, ibig sabihin wala silang bahay, ibabase natin yan sa gross receipts nila kung sila ay may business. Or kung wala silang bahay, wala silang business, pero may trabaho sila, yung earnings nilang dalawa. Okay? So for example, ang mag-asawa ay mayroong combined earnings ng 100,000 pesos. So, ang mangyari niyan, yung formula natin is the same. It's going to be the base rate plus additional rate. Pero tandaan nyo, yung base rate natin magiging times 2. Hindi na lang siya 5 pesos. Bakit? Kasi may 5 pesos ka para sa husband at may 5 pesos ka para sa wife. Okay? So, it's going to be 5 pesos times 2. And then, yung income, i-divide natin sa 1,000 pesos. So, ano ba yung 100,000 divided by 1,000? The answer is 100. Di ba? So, 5 pesos times 2 is 10 pesos. And 100,000 divided by 1,000 is 100. So, ibig sabihin yan, ang babayaran nila ay, no, this should only be 110. 110 pesos. Okay? So, practice tayo. Miss Pegula earns a total of 200,000 pesos. How much should be her community tax? Alam na natin yan. Ha? Pag individual, isang base rate lang kasi isa lang ito eh. So, base rate plus additional rate. So, magkano ulit ang base rate natin? 5 pesos. Okay? So, yung 5 pesos natin plus yung ating income na 200,000, i-divide natin sa 1,000. Okay? Ano ba yung 200,000 divided by 1,000? The answer is 200. So, i-add mo yung 5 pesos at saka yung 200. This will give you the amount of 205 pesos. So, yan po ang kanyang babayaran. Nakasagot ba kayo? Tama ba sagot nyo dyan? Kung tama sagot nyo dyan, ay pusuan nyo po ang ating live. Para marami pa pong makahagip ng live natin. Okay? Okay, ayan, may mga 12 comments na pala tayo dito. Good job, everyone. Okay, so mag-practice naman tayo isa pa. Mr. and Mrs. Robert Jacinto earned a total of 350,000. How much is their community tax? So ito, hindi na to individual. This is a community tax for a married couple. So ibig sabihin, meron tayong dalawang base rate at saka isang additional rate. Okay? So yung base rate natin, isang 5 pesos para kay husband at isang 5 pesos para kay wife. So 5 pesos times 2. At dahil 350,000 ang kanilang kinita, we're going to divide 350,000 divided by 1,000. So ito na, 5,000 times 2 is, 5 pesos rather. 5 pesos times 2 is 10 pesos dapat to. Palitan ko ha. This is 10 pesos. Okay? 10 pesos yan. And then, 350,000 divided by 1,000 is 350 pesos. So, ano yung 10 plus 350? Ang dapat bayaran ng mag-asawa ay tumataginting na 360 pesos. Tama ba kayo? Kung tama kayo, i-like ang ating live. Okay. Alright. So, again, community tax pag individual, 5 pesos. Ha? Community tax kapag married, okay, pag married, ay dalawang base rate na 5 pesos. And then, yung additional rate, ganun pa rin. 1 peso for every 1,000
pesos. Last, ito na yung last. Puntahan naman natin yung juridical persons. Sino ba yung mga juridical persons? Huwag kayong ma-intimidate dito. It's not a physical person. This is representing people, no? Pag sinabi yung juridical, sila yung mga corporation, mga partnership, mga NGO, mga government agencies, no? So it applies to both domestic and resident foreign corporations. Ano ibig sabihin ng domestic? Dito nakatira, Filipino citizen ang may-ari ng kumpanya or ng corporation. Okay? Ang resident foreign, ibig sabihin po niyan, ay banyaga siya, pero dito sa Pilipinas siya nagko-conduct ng business at meron siyang license to trade or to conduct business in the Philippines. For example, yung mga Intel, yan. So, US-based sila, American yung may-ari or yung corporation, pero nagko-conduct sila ng business sa Philippines kasi meron naman silang license to do so. Okay? So ngayon, pag individual, ang base rate natin 5 pesos. At ang additional rate ay 1 peso for every 1,000 pesos. Pag married couple naman, ang base rate ay dalawang 5 pesos. At yung additional rate ay ganun pa din. 1 peso for every 1,000 pesos. Pag corporations na or juridical persons, iba na ang base rate. At dalawa ang ating additional rate. Okay? So again, sa individual, isang base rate, isang additional rate. Sa married couple, dalawang base rate, isang additional rate. Dito naman sa juridical person, isang base rate at dalawang additional rate. O, di ba exciting? So ito yung sinasabi ko sa mga reviewees natin. Dapat, aside from your scratch notebooks or papers for your calculations, dapat meron ka ding index card para doon nakalagay yung mga formula mo para mas matandaan mo yung mga calculations. So ito na, ang base rate para sa mga juridical persons ay hindi 5 pesos. It is 500 pesos. Okay? 500 pesos. And then yung unang additional rate niya, kaya kita nyo, nakalagay additional rate 1. It is 2 pesos. 2 pesos for every 5,000 pesos worth of real property. So, hindi siya 1 peso for every 1,000. It is 2 pesos for every 5,000 pesos worth of real property. So, yung mga building nila yan, ano? Yan yung additional rate 1. Ano naman yung additional rate 2? It is 2 pesos for every 5,000 worth of gross receipt or earning derived in business for the preceding year. Okay? So sabi niya, hindi ka lang kukuha ng galing sa kanyang property. Kukuha ka rin ng galing sa kanyang benta. Gross receipt, hindi net income. Ano? Gross yan. Okay? So, pagdating sa mga corporation, the base rate is 500 at dalawa ang additional rate. Ang kagandahan niyan, pareho lang sila ng amount. 2 pesos for every 5,000. Yung una, based on the real property. And yung pangalawa, based on the worth of gross receipts. O sige, mag-example na tayo. What if meron tayong isang juridical person? Local man to or resident foreign, okay? Regardless, pareho lang ng rate yan. Tandaan na, whether domestic yan or resident foreign, pareho lang sila ng rate. Walang mataas, walang mababa. Paano kung ang isa nating juridical person ay magabayad ng community tax? Ang kinita niya, ang kanyang real property is worth 400,000 pesos. At ang sales niya ay 2 million pesos from the preceding year. Okay? So again, ang base rate natin ay magkano? Is it 5 pesos or 500 pesos? I-type niyo po ang sagot niyo sa comment section. Magkano ang base rate ng juridical person? It is 500 pesos. Yan. Okay? At ano ang additional rate 1 natin? It is 2 pesos for every 5,000 pesos worth of real property. Magkano ba yung real property natin? It is 400,000. So yung 400,000 na yan, i-divide natin sa 5,000 pesos.
Okay? O, mag-calculator tayo ngayon. Kunin ko rin yung calculator ko. 400,000 divided by 5,000. Anong sagot dyan? It is 800. Okay? 400,000 divided by 5,000. Oh, sorry. It is 80. Okay? Ang sagot dyan ay 80. Tapos, i-multiply natin yan sa 2 pesos. Kasi sabi niya, it is times 2 pesos. Okay? So, 400,000 divided by 5,000 is 80 times 2 pesos. Ano ba yung 80 pesos times 2 pesos? It is 160 pesos. So, meron ka ng base rate na 500 pesos at meron kang additional rate na 160 pesos. Next, additional rate number 2, which is based on the sales. Ha? So, meron tayong 2 million pesos divided by 5,000. 2 million divided by 5,000. Ano ang sagot dyan? It is 400 pesos. 400 pesos times 2 is what? It is 800 pesos. So to recap, meron ka ng base rate na 500, meron kang additional rate na 160, at meron kang additional rate na 800 pesos. So let's add all of those. Base rate of 500 plus additional rate of 160 plus additional rate of 800. So ang total po na dapat bayaran ay magkano? I-type nyo po sa comment section. Magkano ang dapat bayaran? Hintayin natin ang inyong mga sagot. Hello po sa lahat ng mga estudyante ko sa BCLPE. Next week na po ang ating unang Zoom session. I'm very excited to see you. Ganito ang ating pag-aaral. Malumanay, hindi nagmamadali, at may mga practice, may mga drills tayo para makasunod. Oh, sumasagot sina Mirvs, sina Cheryl, sina Lou Gregorio, pati si Felicito sumasagot din siya. Okay, oh, sumagot na si Mirvs. May mga taya na kayo. Okay, very good. Ang sagot po ay 1,460 pesos. Good job, everyone. O, ito, assignment. Assignment. Oh, ang real property ay 120,000 at ang sales ay 800,000. Bakit assignment? May mga, ay, wala palang pasok ngayon. Hindi pala assignment. Gawin na natin. Concerned ako, baka meron kayong trabaho eh. O, game. Gawin na natin to ah. Ang real property ay 120,000 at ang sales ay 800,000 pesos. Sige nga, kayo gumawa mag-isa. Tignan natin. Oh, don't forget ha, ang base rate ay 500 pesos. 500 pesos na base rate. Tapos additional rate 1, 2 pesos for every 5,000 pesos. And then additional rate 2, 2 pesos for every 5,000 pesos. Huwag kayo magmamadali ah. Wala naman tayong time limit dito. Walang pasok today. And lagi ko sinasabi sa mga estudyante ko, huwag kayong magmamadali para iwasan ang pagkakamali. Take your time. Take your time. Kalma lang. Luwagan ng hawak sa ballpen. Taas ang kilay. Huwag kukunot. Baka magkaroon ng wrinkles. Oh, nasubukan nyo na bang sagutan to? Real property niya ay 120,000. Ang sales niya ay 800,000. Magkano ang community tax ng juridical person na ite? Oh, ang base rate natin 500. Ayan, may mga sumagot na. Sige. Hindi ko muna gagawin to para yung iba
makapag-punch in ng kanilang answers. 868 ang sagot ni Cheryl. By the way, dito sa AMV, okay lang na baguhin nyo ang sagot nyo. Halimbawa, nag-type na kayo ng sagot, tapos nung kinalculate nyo, ay hindi pala. Okay lang na baguhin nyo yun. It's totally fine, ha? No pressure. Okay? Sige. O, game. So, ang base rate natin ay 500 pesos. No? Okay na yan. Tapos, yung additional rate natin, it's 120,000 divided by 5,000. Okay lang yan. Okay lang baguhin ang sagot. Kasi sa testing center, pwede nyo rin baguhin ang sagot nyo, di ba? O, isihan lang natin. 120,000 divided by 5,000. The answer is 24. No? So, magiging 24. Asan na yung sinulat ko? 24 times 2. Okay. So, 120,000 divided by 5,000 is 24 pesos times 2 pesos. Ano naman yung 24 times 2? It is 48 pesos. So, yung additional rate natin, number 1, it is 48 pesos. Litan ko ng konti. Yan. Okay, punta na tayo ngayon sa additional rate 2. Sulat ko dito, Additional rate 2. Ang additional rate 2 natin ay base sa sales na 800,000. So, magiging 800,000 divided by 5,000 times 2 pesos. Okay. So, gawin natin ngayon yan. Let's bring out our calculators once more. 800,000 divided by 5,000 is 160. So, 160 pesos times 2 pesos. Ano ba yung 160 times 2? It is 320 pesos. So, ibig sabihin, meron tayong base rate na 500. Magkano ang ating community tax? I-add natin yan. Meron tayong base na 500 pesos plus additional rate 1 na 48 pesos and additional rate 2 na 320 pesos. Okay, so add natin ulit yan. 500 plus 48 plus 320. Ang sagot natin dyan ay tumataginting na 868 pesos. Oh, maraming sumagot ng tama. Congratulations po sa inyo. Next. Oh, tama ang sagot ni Cheryl Gahete, ni Mirvi Salayo. Tama. O, Lu, konti lang, ano yan, konting adjustments. Okay lang yan. Habol ka, Lu. I-type mo yung tamang sagot. Okay? Congratulations. You're all doing really well. Magandang warm-up yan para hindi tayo nabibigla sa discussion natin next week. Oh. Ito, assignment na to, promise. Assignment na to. Okay? Oh. How much is the city of a corporation that has a property with an assessed value of 500,000 and earnings of 150,000 in the preceding year? Ayan, gawan nyo siya ng community tax calculation. O, screenshot nyo na to, screenshot nyo na. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O, saan nyo ilalagay yung sagot? Dito rin sa comment section, balikan nyo. Okay? O, so hopefully nakatulong yung practice natin. Puntahan na natin ngayon yung exemptions. Sino ang hindi required magbayad ng community tax certificate? No? Yung mga diplomatic and consular representatives, hindi po sila required magbayad. Pati rin ang mga transient visitors if their stay is not longer than 3 months. So yung mga bakasyonista, yung mga nag-a-attend ng mga short-term courses, yung mga pupunta dito para magtrabaho, pero halimbawa mga call center, mga kliyente ng call center, kahit na may sweldo sila, pero nagstay lang sila dito ng 1 month para mag-train, or yung mga pumupunta dito
na bakasyon lang or may dinalaw, meron lang inalagaan, merong charitable work, whatever, hindi nila kinakailangan magbayad ng city, ng community tax. Okay? At i-discuss din natin sa ating Zoom session, paano naman kung walang sweldo? Kailangan lang ng CTC. Required. Yan. Pag-uusapan din natin yan. Saan naman tayo magbabayad ng community tax? Kapag individual sa barangay treasury, pero depende pa rin yan kapag halimbawa hindi available yung barangay treasury for some reason, okay? Pero pag juridical persons, yung mga corporations, LGUs, mga NGOs, partnerships, LLCs, ang bayad po niyan ay sa LGU ng kanilang principal office. Okay? So halimbawa ako ay may business sa saan ba magbigay ano ba yung mga lugar sa Laguna? Calamba, Laguna. Okay? So kung meron akong business sa Calamba, Laguna, nandun ang aking principal office. Doon ako magbabayad ng community tax. Okay? Kung meron akong bahay sa San Mateo, Rizal, doon ako magbabayad ng community tax. Okay? So pag-uusapan din natin yan. Paano kapag branch? Paano kung meron kang business sa Calamba, tapos may branch ka sa Quezon City? Magbabayad ka rin ba ng community tax sa Quezon City? Yan, pag-uusapan din po natin yan. Okay? So, ang oras natin ngayon ay 10:36. O, di ba? 36 minutes, umupo lang tayo, nag-calculate, nagpindot-pindot tayo ng konti, meron na tayong natutunan sa community tax. Pero syempre, hindi tayo alis ng walang review. Una, magkano ang base rate ng individual na magbabayad? Magkano ang base rate nila? How much? Magkano ang base rate ng magbabayad ng individual community tax? Type niyo po sa ating comment section ang inyong sagot. Okay. Question number 2. Magkano naman ang base rate ng juridical person? Magkano ang base rate ng juridical person? Ang sagot dun sa una kong tanong ay 5 pesos. Tama si Cheryl, tama si Mirvi, saka si Lou Gregorio, 5 pesos. Paano naman kung juridical person? Magkano? Magkano ang base rate ng juridical person? Ayan, sumagot si Lou Gregorio. Correct, 500 pesos. Hello, Glenn Duzon. Good morning. Sumagot din si Cheryl ng 500 pesos. Question. Si Mir, sumagot na rin. Alright. Ilang base rate ang babayaran ng juridical person? Ilang base rate ang babayaran ng juridical person? Is it 1 or 2? Ilang base rate ang babayaran ng juridical person? Ilan ang babayaran ng juridical person? The answer is 1 lang. Isang base rate lang. 'Di ba? 500 pesos. Isa lang ang base rate ng juridical person. Okay? Question. Ilan ang base rate ng married couple? Ilan ang base rate ng married couple? Tama si Cheryl. Ilan ang base rate ng married couple? Ayan. Mirvs, clarification ha, yung property and sales additional rate yan. Pero ang base rate for juridical ay isa lang, 500 pesos. Okay? Yung next question ko, pag married couple, ilan ang base rate? Ayan, sumagot si Lou Gregorio ng 2. How about the others? Ano ang inyong taya dyan? Ilan ang base rate ng married couple? Tama si Mirvs. Bakit dalawa? Isang base rate para sa husband at isang base rate para sa wife. Di ba? Tinotal na ni Cheryl. Sabi niya 10 pesos total. 5 kay husband, 5 kay wife. Next. Ilan ang additional rates ng married couple? Ilan ang additional rate ng married couple?
Sumagot si Maria Celestine. Tumaya siya ng 1. Ilan ang additional rate ng married couple? Sumagot din si Cheryl. She has a different opinion. Sabi niya, hindi. 2 ang additional rates ng married couple. Okay? Ilan ang additional rate ng married couple? Sumagot din si Lou. Ang additional rate po ng married couple ay isa lang. Isa lang. 1 peso for every 1,000 pesos worth of real property, business, or earnings. Okay? So, liliwanagin natin ha. Ang additional rate ng married couple ay isa lang. Okay? O, next question. Ilan naman ang additional rate ng juridical person? Ilan ang additional rate ng juridical person? Additional rate ng mga corporation, mga NGO, mga partnership, mga government agencies. Ilan? May sumagot na nito kanina. Ilan ang additional rate ng juridical person? Yan. Tama. Yun. 2. Correct. Diba? Isa para sa property, sa real property, at isa para sa gross receipt from the preceding year. Okay. O, ganito tandaan. Pag individual, isang base rate, isang additional rate. Pag married couple, 2 base rate, isang additional rate. Okay? Pag juridical person, isang base rate, 2 additional rate. O, ilagay nyo na yan sa mga index card nyo. Kung meron kayong notepad, ilagay nyo na yan dyan. Okay? Individual. O, lagay nyo. Community tax. Individual. 1 base, 1 additional. Pag married couple, 2 base, 1 additional. Pag juridical, 1 base, 2 additional. Okay? Oh, sana nakatulong yan sa inyo at inaanyayahan ko po kayo na mag-join sa ating BCLTE review. Yan po ay magsisimula na next week. Marami tayong ganitong klase ng discussions. At syempre, pag-uusapan natin kung paano yan nakaka-relate sa current events natin. Alam nyo naman, yung mga pinag-uusapan ngayon ng mga hindi allowed na expenditures, confidential funds, anong pinagkaiba ng confidential funds sa intelligence funds. So, pag-uusapan natin lahat yan kasi sisimutin po natin yung salient points na applicable sa BCLTE from the LTOM or the Local Treasury Operations Manual, which has 542 pages. Okay? So, para hindi na kayo mahirapan, join our course para maranasan ninyo yung magaan na pag-review. Sayang ang BCLTE, 10 points yan. 10% yan kung gusto nyong mag-LT or ALT, no? At doon sa mga kumuha na ng slot para kayo ay magkaroon na ng professional level ng eligibility if you are in the financial services, grab this opportunity. Meron tayong 2 buwan ng paghahanda. We're going to discuss 3 times a week. Tuesday nights, Thursday nights, and Sunday nights. 7 p.m. to 8 p.m. Ano po, para hindi tayo nagmamadali. At hindi rin kayo nababurn out. Kaya po 3 times a week ang atin. Sabi ni Shai, San, pati po Sal, and lahat po ng about the coverage ng BCLT, pag-uusapan po natin yan. Okay? Pati mga fidelity bonds, pag-uusapan, fiscal management, administration, and collection of receipts. Lahat yan, sisimutin natin. Okay? So, mas magandang kayo ay makapag-enroll na today. Bakit? Naka-promo yan ngayon eh. Meron siyang 75% discount. Okay? So, instead of 8,000 pesos, it is only 2,000 pesos. Para po meron na kayong access sa Zoom natin, sa Facebook Messenger natin, which we're going to open up next week. At yung ating Google Classroom. May kasama niya na answer keys. May kasama din yan na mga yung online quizzes natin. Okay? So, ito pong ating BCLTE ay
latest version ano, kasi dati ang BCLTE once a week lang nagmi-meet. Alam 'yan ng mga former students natin. Pero para mas dumami pa ang passers natin, ginawa nating 3 times a week. Okay? So para isa kayo sa mga hashtag pasado sa Hunyo. Okay? Kasi June 1 po ang inyong exam para mapatulad kayo kay na Ma'am Donalyn Licad, kay Katrina Dayan Locrida, si Ma'am Nati Felix ng Region 2, Arian Joy Silig ng Region 9, Ma'am Veronica Gelido ng Region 1 at yung iba pang mga kasama natin na wala pa tayong permission na ipakita ang picture nila at saka full name. So ganyan muna, baka ma-data privacy act tayo. And of course, si Edward Vanch Arriba, no? Na nakakuha ng top 3 na feature siya sa Manila Bulletin kasi top 3 siya last year sa BCLTE. Ang score niya po ay 92.79%. Hmm? So, sabayan niyo po ng sipag, tiyaga at pasensya, kayang-kaya niyo pong maabot yan. Kayo na ang susunod na local treasury eligible. Ayan. Mag-PM na po kayo ngayon sa AMV Learning and Development Center to join our course. Maraming maraming salamat po. I'm looking forward to celebrating your success with you and kita-kits po sa